Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko araw-araw dito sa aking channel. So eto, good morning everyone, happy week sari sa ating lahat. So eto, hawak ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayo mag-i-skip ng segment, okay? So very interesting tong ating main topic for today's video agad-agad. So eto nga, laganap na yung chismis about doon sa nang molestya sa isang artista. Hindi lang isang artista ha, kung hindi may isa pang singer na grand champion ng isa sa mga contest nila before ang namolestya, 'di ba? Na bali-balita contractor daw, independent contractor ng Kanguso Network. Ano ba yan? Diba, akala ko malinis yung mga tao dyan, akala ko malinis yung pamamalakad nila dyan. Yun naman pala, para sumikat ka kailangan ka munang ganunin ng mga individual. So ito na guys, watch this, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. Yes, 2005 po nangyari and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay gusto po namin mag-pursue ng legal action, but yung nakausap po namin that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Okay, that you filed the complaint, GMA, correct? Yes po. In 5 years after? Yes po. Did the GMA action on it? Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa amin. I have my copy here. Opo, suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. Pati po ako inulis po nila. Hindi siya na nakabalik. I will not mention the name already because you know his name. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, si TTO sa mga admin. So thank you so much sa inyo, kasi kung hindi dahil sa inyo at kung hindi dahil sa binibigay ninyong update sa akin, 'di ba, wala ako dito sa kinalalagyan ko. And syempre sa mga fans ko na nandito ngayon dito sa aking tabi at hindi sumusuko, 'di ba, na pagtanggol ako, and syempre i-defend ako sa mga basher ko. Syempre thank you so much. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Like what I said earlier, very interesting tong ating main topic for today's video. Ito na nga, alam nyo na ba yung chismis about doon sa isang aktor na kahit kamakailan lamang namolestya ng dalawa sa contractors ng Kanguso Network. Hindi ko napapangalanan kung sino yung aktor na ito. Namolestya siya after the event, okay, after the ball. At etong nalaman na lang niya kasi na namolestya siya after, 'di ba, iyak ng iyak after ng ganito, ganyan, ganito, 'di ba? Napakawalang puso ng mga yan, tapos sasabihin niyo kapuso kayo. Mga wala kayong puso, sa inyo nang galing yang mga yan, individual contractors daw nila kuno. Tapos ito namang mga
yung ibang politikong pulpol na celebrity din, pinagtatanggol pa yung Kanguso Network kasi ganito, ganyan, ganito na, diba, kahit anong gawin ninyong defend na ano na nga, diba, na molestya na nga, pinagtatanggol nyo pa, lalong lalo na guys yung isang singer na GS ang pangalan, 'di ba? Na nanalo dati sa isang singing contests kung saan i-produce ng Kanguso yung contest na pinagsimulan niya. 'Di ba? Ganun pala guys pag gusto mong sumikat, no? Pag gusto mong sumikat or gusto mong sumikat, kailangan kang ganunin, 'di ba? Kaya magtataka tayo wala naman ka big star, maliban lang talaga guys kung big star nila malinis, 'di ba? Malinis na hindi nila ginaganon, hindi nila dinadaan sa ganong pangmomolestya. Pero guys, lalong lalo na yung mga kabataan ngayon, 'di ba, na artista, nako, ingat-ingat kayo diyan sa individual contractors nilang yan kuno na kunwari pinagtatanggol pa nila. Kahit anong gawin ninyong pagtatanggol, kinakarma na rin kayo, 'di ba? 'Di ba kayo nagtataka po, GMA ang nadadawit sa mga ganyang kaso? Yung Abias 'di ba, yung Abias napakatahimik, napaka-gullible lang ng ABS, 'di ba? Di katulad ng GMA na kuda ng kuda, 'di ba? Kuda ng kuda. Yung mga ganyan, imbis na anuhin ninyo, imbis na kaawaan ninyo, lalo nyo pang inaape, 'di ba? Lalo na yung isang singer, tandang-tanda ko yung sinasabi ninyo sa isang singer na, 'di ba, nagsumbong na nga siya sa inyo noon or sa mga ilang exes ng network ninyo, pati doon sa ilan yung katrabahong artista. Pero ang sabi lang nila, mag-move on na. Grabe, hanggang sa lumipat na, 'di ba? Hanggang sa mapawalang bisa ng kanyang kontrata and kanyang management contract. Hindi naman yan aalis kung hindi naman yan totoo nga naman yung sinasabi nila na pag wala kang pangalan, hindi ka sikat, hindi ka talaga papansinin kahit anong sumbong mo. Itong isang nagsumbong na ito, 'di ba? Sikat na sikat yung pamilya, yung angkan sikat na sikat, hindi katulad ng, 'di ba, sinasabi ko na. At ngayon lang siya nagsalita guys, yung singer na ito, yung singer actor na ito, okay? Yung isa actor kasi na anak ng isang batikang actor, so kilala nyo na kung sino yun, okay? Kaya ganyan, tapos sasabihin niyo kapuso kayo, 'di ba? Ginaganyan ninyo yung mga lalaki. I wonder, 'di ba, yung mga ilan kapuso big stars ninyo na mga lalaki, ginaganyan nyo rin for sure. At alam kong madumi yung pag-iisip ko, no, pero nagsasabi din naman ako ng katotohanan. Let's state the fact, mga ka-ADN, na may mga ganong tao, no, gaganunin ka, tapos after nun sikat ka na, 'di ba? Bibigyan ka ng maraming projects. Kaya pala guys, kaya pala hindi nabigyan ng more projects itong lalaking ito, itong si actor na anak ng batikang actor. Kasi nga, 'di ba, nagsumbong. Anong gusto ninyo? Mag-move on hanggat sa ulit-ulitin ninyo yung mga ginagawa ninyo sa kanya or ginawa ninyo sa kanyang pangmamolestya, hanggang sa mamihasa kayo, hanggat yung tao 'di ba, natatrauma na kasi hindi nagsasalita, hindi nag
nagvo-voice out. Buti na nga lang may social media kaysa naman doon sa panahon ng singer actor noon sa Kanguso na dati nilang talent. Walang kaboses-boses, walang social media nung mga panahon na yon. 'Di ba? Hindi pa laganap, hindi pa sikat na sikat ang social media noon, mga 2010. 'Di ba? Kaya wala siyang karapatan na magsalita. And anong laban niya, 'di ba? Hindi katulad na itong aktor na talagang matapang magsalita, na wala siyang pakialam kahit na ma-terminate yung kanyang kontrata, kahit na mawalan siya ng projects, okay lang, 'di ba? Hindi naman sa kanyang kawalan, and syempre hindi naman sa kanyang kawalan yung mawalan ng projects, at hindi kawalan sa kanya ang pera dahil yung tatay niya mayaman, 'di ba? So 'di ba, marami na tayong napagchichikahan, and marami na tayong marami pa tayong kwento diyan about diyan sa pangmomolestat na iyan. Hindi tayo natatapos dito mga ka-ADN, kaya maisingit ko lang ha, kung hindi pa kayo nagsusubscribe dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo para malaman ninyo yung mga latest ganap at chika patungkol kina Main at Alden, and syempre patungkol sa mga showbiz ganap na gusto kong maisingit at gusto kong maikwento. Okay, so bye-bye na mga ka-ADN. I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless. So don't forget to subscribe ha, and don't forget to click the notification bell below. Okay, bye-bye na. And guys, hindi ko kayo pinipwersa kung gusto niyo lang mag-subscribe. Okay, so bye-bye na mga ka-ADN. I love you all, bye-bye.